Kasi 'di ba, may banat si BP Sara. Kanino? May banat si BP Sara, eh, 'no? Actually kay Senator Amy Marcos, eh. Halos paatake na po, eh. Pero ngayon, nagpapalusot ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Actually, doon pa lang ho sa press conference, mga bossing, ano, yung pagkasabi niya na huhukayin ko ang labi ng inyong tatay at itatapon ko sa West Philippine Sea, atake na po yun sa pamilya, mga kababayan. Pero bakit gayon, ganito ang sinasabi ng ating Vice Presidente, I did not attack her. No? Yung pagsasabi pa lang ho, mga kaibigan, kapatid, mga bossing, chief amo, sir, na gusto kong putulin yung ulo ng presidente. Nakapatid po ni Senadora Amy Marcos, para po sa akin, atake na din po yun para sa pamilya. Pero pumokus na tayo dun, no? Sa huhukayin yung bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Atake na po yun. Sabi ng BP, hindi naman daw. I did not attack her. Sara Duterte calls Amy Marcos a friend despite cold treatment. Ako ho, ganunin mo yung tatay ko. Sabihin mo, huhukayin ko yung labi ng tatay mo at itatapon ko kung saan man. Pambabastos na sa akin yun. No? Wag mo na ako ituring na kaibigan. Simula, no? Simula yung matapos mo yung letra o yung mga words na yon na huhukayin mo yung tatay ko sa libingan, tapos na ang pagkakaibigan natin. Ano to, manhid ang Vice Presidente? Magsasalita ng mga ganun tapos wala? Parang may tama ho talaga. May tama ka! No? Pagkatapos umatake, sabay, hindi ko siya inatake. Oh, ano daw po ba yun, mga bossing? O, eto daw oh. Sabi dito, after nung press conference, yun yung para pong press conference ng Vice Presidente, nakala mo, lutang po. After nung press conference, tinext ko siya and she was cold. Sino ba namang hindi manlalamig doon? Sino ba naman yung hindi mawawalan ng gana sa pagkakaibigan ninyo? Sabihin mo doon sa tatay, sa yumao nilang tatay, itatapon ko yan, huhukayin ko yan, tapos itatapon ko. Yung tipo ho bang parang gusto nilang sabihin sa sambayan ng Pilipino, wala kayong utang na loob. Kami ang nagpalibing dyan. No? Kaso mulat ang sambayan ng Pilipino na Supreme Court po, mga kababayan, ang humatol at humusga na pinayagan po na malibing sa libingan ng bayani si dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Ang gulo talaga ng BP, Atake talagang yung buong 2 oras na yon. Ramdam mo yung galit niya Ramdam mo yung yung pag-atake niya Oh. Tapos sabi, after nung press conference, tinext ko siya and she was cold. Cold, malamig. Parang may sapak nga, Pero biruin mo, ikaw, Sir Addictus Rex, ikaw sabihin mo sa akin, Mark Ramos, walang yaka, bayaran ka, etc., ganito, ganyan. Tapos after 5 minutes, kakausapin mo ako, parang normal lang. Tapos nag-e-expect ka, magkaibigan pa din tayo. Hindi mo alam kung saan kung saan hinuhugot yung mga yung mga pinag-iisip. And then, tingin ko kailangan talagang magpa-psychiatrist nitong si BP Sara. And then, mayroong sinabihan siya na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. She said in a media interview on Tuesday. Ayan na naman, mga kwentong na naman po. And then, sinabihan ko yung common friend namin na sabihin mo na wag siyang mainis sa akin. Hindi maiinis. Sobra yung mga pag-ataking mga sinabi po ng ating Vice Presidente, tas hindi maiinis. Mainis siya kay Lisa at kay Martin Romualdez. Di ba? As if her friendship with Senator Amy is over, Duterte said she could not predict the future.
But she made one thing clear. Para sa akin, she's a senator. She's a friend. I did not attack her. Siguro ho, mga kababayan, masasabi ko, aanga-anga na lang po. No? Aanga-anga na lang po yung magsasabing yung mga sinabi niya doon sa press conference hindi pang atake sa pamilya Marcos po. Pamilya Marcos? Pamilya Marcos, bakit si Amy? Kasapi po yun ng pamilya Marcos, mga kababayan. Di ho ba? Ewan ko na lang po kay Senadora Amy Marcos. Kung pagkatapos nitong mga ito, nandoon pa din siya sa mga Duterte, ewan ko na lang po, mga kababayan. No? Ay, Diyos ko. Sabi ni Alejandro Alviar, lakas tama ni Sara Cot. Sabi ni Let, baliw ka na talaga, Fiona. Wala ka nang nagagawa as BP. Lakas pa ng loob mo. Maglustay. Ngayon, nag-uutos ka naman. Baliw lang ang gaya ng ginagawa mo. So ngayon naman, mga bossing, ayan, sabi din ni Addictus Rex, may something. Ngayon naman, mga kababayan, di ba nga, gulo-gulo na. Meron na siyang press conference. Para ako nagmamarites lang dito, no? Actually, maritesan lang tayo dito ng may katotohanan. Ano? Pagkatapos ng press conference, doon na po talaga medyo lumalim na po ang hidwaan, doon na po lumalim ang bangayan, mga bossing. Actually, sila lang naman po, doon sa mga Duterte lang naman po yung medyo mabangay-bangay dyan. Ito po yung Pangulong Marcos nga ho, mga kababayan, nung natanong siya, Presidente, sabi ni BP Sara, hindi ka daw marunong magpresidente. Ngumiti lang, hindi bumaba sa kanilang level. Gusto nyo makita yon? Eto. Saan ba yun? Presidente! How to be a president. You don't know how to be a president. Diba? Pagka sinagot pa yan ng presidente natin, para lang siyang bumaba doon sa level ng parang may topak. Di ba? Sabi ni Nicole Flores, sooner kakainin niya din ang pinagsasasabi ni Sara. Mga bossing, eto na. No? Dahil nga po lumalalim ang hidwaan at lumalalim yung rat-ratan, paano daw po, no? Na magkakaayos muli sila. Sa susunod nating topic, pangatlong topic, eto po ang sabi ng Vice Presidente. Na magkaayos. Yan. Nasaan na ba?